Mga ka-Clover, maraming naniniwala na maswerte ang dahon ng laurel sa pagpasok ng bagong taon. May mga ritual at paniniwala na isinasama ang dahon ng laurel para sa swerte, kasaganaan at proteksyon. May mga naglalagay ng dahon ng laurel sa kanilang pitaka o wallet para magkaroon ng mas maraming pera. Maglagay ng dahon ng laurel sa inyong pitaka o wallet. Dahil ang dahon ng laurel ay may mga mystical powers na maaaring makaakit ng kasaganaan at yaman. Narito ang ilan sa mga dahilan kung bakit sinasabing maswerte ito. Simbolo ng tagumpay. Sa ilang kultura, ang laurel ay simbolo ng tagumpay at karangalan. Pitaka o wallet. Ang pagkaroon ito sa pitaka ay parang pagdadala ng simbolo ng tagumpay sa iyong mga pinansyal na gawain. Protection sa negatibong enerhiya. May paniniwala na ang dahon ng laurel ay may kakayahang maitaboy ang mga negatibong enerhiya na maaaring makaapekto sa iyong pera. Pang-akit ng swerte. Ang pinakakaraniwang paniniwala ay ang dahon ng laurel ay may kakayahang makaakit ng swerte at magdala ng kasaganaan. Ang swerteng idudulot nito ay maaaring iba-iba, depende sa paniniwala ng bawat individual. May mga naniniwala na magkakaroon sila ng mas maraming pagkakataon na kumita ng pera, habang ang iba naman ay naniniwala na magiging mas maingat sila sa kanilang paggastos. Dahon ng laurel sa pinto. Maswerte ang paglalagay ng dahon ng laurel sa pinto o entrance ng inyong bahay, dahil sa paniniwalang mag-aakit ito ng swerte at positibong enerhiya. Protection. Sinasabing nagsisilbing barrier ang dahon ng laurel laban sa mga negatibong enerhiya at masamang espiritu na maaaring pumasok sa tahanan. Pang-akit ng swerte. Naniniwala ang marami na ang dahon ng laurel ay may kakayahang makaakit ng swerte at kasaganahan sa bahay. Pagpapapanatili ng kapayapaan. Nakakatulong ang dahon ng laurel na mapapanatili ang kapayapaan at harmonya sa loob ng tahanan. Maaari mong ilagay ang dahon sa likod ng doorknob o sa isang maliit na garapon, o ilagay sa pouch na red malapit sa pinto. Maaari mo ding ilagay ang dahon sa isang maliit na supot na tela at isabit sa itaas ng pinto. Maaari mo ding isama ang dahon ng laurel sa isang palumpon ng ibang mga halamang may mabangong amoy at ilagay ito malapit sa pinto. Paggamit sa pagliligo. Pakuluan ang dahon ng laurel sa tubig. Pagkatapos maligo, ibuhos ang tubig na ito sa iyong katawan, dahil sinasabing ito ay papalinis ng iyong aura at makaakit ng positibong enerhiya. Nakakatulong din ang dahon ng laurel sa pag-alis ng stress. Marami ang naniniwala sa mga benepisyong ito dahil sa mga sumusunod na kadahilanan. Aromatherapy. Ang mabangong amoy ng dahon ng laurel ay maaaring magbigay ng pakiramdam ng pagiging relax at kalmado. Maaari itong gamitin sa pamamagitan ng paglalagay ng ilang patak ng laurel essential oil sa isang diffuser o sa isang mainit na paliguan. Ang dahon ng laurel ay may kakayahang linisin ang hangin at alisin ang mga nakakapinsalang toxins. Ang maglinis at sariwang hangin ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng mood at pag-aalis ng stress. Simbolismo. Sa ilang kultura, ang laurel ay simbolo ng tagumpay, kapayapaan at proteksyon. Ang pagkakaroon nito sa paligid ay maaaring magbigay ng pakiramdam ng seguridad at katiwasayan.
Ang mga karaniwang bilang sa paggamit ng dahon ng laurel kapag ginamit para sa mga pamahiin ay karaniwang mga bilang na 3, 7, 9. Ang 3 dahon ay para sa pangkalahatang swerte at proteksyon. Ang 7 dahon ay para sa kasaganaan at yaman. At ang 9 na dahon ay para sa malakas na proteksyon at pag-alis ng masamang espiritu. Intensidad ng amoy. Kapag nawala ang mabagong amoy ng dahon ng laurel, ay maaaring ito ay senyales na kailangan na itong palitan. Kondisyon ng dahon. Kapag ang dahon ay nasira, na mas mabuting ito ay palitan. At mas mainam din mga ka-clover kapag kayo ay gagamit ng buong dahon ng laurel kapag ginamit nyo sa ritual. Intensyon. Ang iyong paniniwala na magdadala ng swerte ng dahon ng laurel ay mas mahalaga kaysa sa pisikal na anyo nito. Sa huli, ang desisyon kung gagamitin mo o hindi ang sirang dahon ng laurel ay nakasasalalay sa iyo. Ang pinakamahalaga ay ang iyong pananampalataya at iyong koneksyon sa ritual. May mga ritual din, depende sa kung ano ang iyong kahilingan at intensyon sa buhay. Sa pamamagitan ng pagsusunog ng dahon ng laurel na may iba't ibang kahulugan ito. At kinakailangan din ng iyong 100% faith para sa mas epektibong mithiin. Ang dahon ng laurel ay matagal nang ginagamit sa iba't ibang kultura bilang simbolo ng tagumpay, proteksyon at kasaganaan. Kaya mga ka-clover, ilista na ang mga pampaswerte bago sumapit ang bagong taon ng Wood Snake 2025 para sa positibong pagpasok ng inyong kaisipan, positibong enerhiya para sa magandang kapalaran. Tandaan, ang mga pamahiing ito ay pawang gabay lamang. Sa huli, ang pagiging swerte ay nakasalalay sa ating mga pagsisikap at pananampalataya. Hindi lamang ang material na bagay ang nagdadala ng kaligayahan, kundi pati na rin ang ating mga relasyon, kalusugan at kapayapaan ng isip.